Hello, isang magandang umaga po sa ating lahat. Ito po muli ang inyong kasama, ang inyong kaibigan at ang inyong kapatid, Sister Luz po. Good morning po sa ating lahat. At ngayon po ay pinagpala po tayo na mabigyan po tayo muli ng pagkakataon upang tayo po ay magkaroon ng pakikinig at tayo po ay makatanggap muli ng pagpapala, ng encouragement po mula po sa salita ng ating Panginoon. So tayo po ay manalangin muna bago po tayo magsimula. Samahan niyo po ako sa aking panalangin. Aming Ama sa langit, marami pong salamat sa umaga na ito. Salamat Panginoon sa ibinigay mo sa aming pagkakataon upang kami po ay magkaroon Panginoon ng muling pakikinig ng iyong mga salita na makapagbibigay po sa amin ng kalakasan at encouragement po upang kami po ay magpatuloy sa buhay na ito sa kabila Panginoon ng krisis na aming nararanasan ay naroon pa rin at mararamdaman namin na andyan ka at narito po kami magkakapatiran upang kami po ay magdamayan at magbigay po kami ng mga salita na makapagbibigay po sa amin ng katatagan sa araw-araw. Alam namin Panginoon na hindi mo kami iniiwanan at hindi mo kami pinababayaan sa araw-araw. Maraming salamat po Panginoon. Dinadalangin ko po sa iyo ang mga kasabay ko po na makikinig Panginoon at ang iba pa na makapakikinig Panginoon. At ang gawain nito ay walang itinataas kundi ikaw lamang. Ikaw lamang ang maparangalan at mapapurihan. Panginoong Jesus, gamitin mo po ang iyong lingkod upang maipahayag ko po ang mga salita mo na naaayon sa iyong kalooban. Ikaw lamang ang kanilang marinig, ang mga salita mo lamang ang kanilang maunawaan at maisapuso. O anuman po ang mga sumasagabal sa aming kaisipan at pakiramdam sa oras na ito upang hindi po kami makapakinig, ito po ay aming sinasantabi at ibinababa sa pangalang Jesus. Nawa ang iyong banal espiritu ang magbigay sa amin ng pang-unawa. Maraming salamat po, purihin ka sa iyo lamang ang karangalan at kaluwalhatian sa pangalan mo Jesus. Amen. Amen. Ngayon po ang ating pong pag-uusapan ay hango po sa Galatia chapter 6 verse 2 po. Galatia chapter 6 verse 2 or Galatia na po. So ito po ay aking babasahin. Kung meron po kayong Biblia, kung Tagalog nun po or English, pareho lang naman po ang nilalaman. Galatia chapter 6 verse 2, ang sabi po dito, magtulungan kayo sa pagdadala ng pasanin ng isa't isa. At sa ganitong paraan ay matutupad ninyo ang utos ni Kristo. Panginoon, nawa ikaw po ang mangusap sa bawat isa. Pagpalain mo ang iyong mga salita. In Jesus' name. Amen. Alam po ninyo, ito pong binasa ko. Ang sabi po ay magtulungan kayo sa pagdadala ng pasanin sa isa't isa. At sa ganitong paraan ay matutupad ninyo ang utos ni Kristo. Po, ang sabi ay magtulungan daw tayo. We should help one another out of love. Di po ba? Una, dapat ay meron tayong pagmamahal at pagmamalasakit sa ating kapwa upang maisagawa po natin ang utos ng Panginoon. Hindi po ba ang kanyang utos ay magmahalan tayo sa isa't isa o mahalin natin ang ating kapwa tulad ng pagmamahal natin sa ating mga sarili. Po, sabi niya rito magtulungan sa pagdadala ng pasanin. We should help one another po. Let us carry the burden of other people. Ibig po sabihin, hindi naman po yung pinadadala sa ating lahat. Pero ang sabi po, magtulungan. Kung meron man tayong magagawa, kung ano man ating maitutulong, malaki man o maliit, sa isang tao nangangailangan, ang maliit ay napakalaki na pong tulong. At sobra-sobra na pong pagpapasalamat nila. Una, sa Panginoon. Ang lahat ay sa Panginoon. O,
Sabi ko dito, dahil sa ganitong paraan na kung tayo ay marunong tumulong o dumamay sa mga tao nangangailangan, tayo daw ay nakasusunod na sa utos ng Panginoon sa atin. Imagine po, marami pong paraan upang tayo po ay makadamay sa ating kapwa. Lalong-lalo na po ngayon sa panahon ng pandemic. Po, wala na tayong naririnig na positive news, kundi puro negative na lang po talaga. Po, kung meron man tayong nababalitaan na may naka-recover, meron nang dumating na gamot galing Japan, galing Russia, galing kung saan. Ano lang po yun kumbaga anino pa lang ito. Yun po ay dadaan pa ng what do you call this, trial, na kailangang masubok muna ito kung ito ay epektibo. Paano naman natin malalaman kung ito epektibo? Kung minsan ang side effect po ay nangyayari, hindi agad-agad. But I am not against, or I am not with that solution po na ng gobyerno po. Hindi po ako doon kumukontra, hindi na po ako mapayag. Opinion ko po ito. Ako lang po ay talagang mas nakafocus po ako sa magagawa ng ating Panginoon. Alam naman po natin na ang ating Panginoong Diyos ay makapangyarihan sa lahat at siya lamang po ang may kontrol ng lahat ng bagay. He allows whatever He wants and He can control whenever He wants. Kaya po, wag po tayo masyadong mag-rely sa mga kaparaan ng tao. Maaring makatulong, konti, malaki. Pero ang sabi nga higit tayo magtiwala sa Diyos. Unang-una po sa lahat ang tayo ay manalangin. Ito po yung panahon. Alam niyo po, ang sinabi sa 2 Chronicles chapter 7 verse 14? Ito bang sabi doon, if my people will humble themselves, repent, turn from their wicked ways, I will hear them. Sabi ng Panginoon, makikinig siya sa panalangin natin and heal their land. Kaya ng Panginoong gamutin. Kaya ng Panginoong gamutin ang sakit ng sanlibutan. Ito po ay masahol pa sa cancer. Pero pinangalanan nila na coronavirus. Nakuha talaga ang sanlibutan kapag gumamit ang pangalan corona. Crown? Dahil sa alin? Dahil sa kanyang itsura. Sa kanyang kaya pinangalanan nilang corona. Alam niyo, mga pangalan na pwede ipangalan sa mga sakit na matitindi. Dahil sa matindi, kaya matindi rin yung kanilang ginamit na corona. Alam niyo po, corona, crown. Kasi isa lang naman po ang crown. Ang crown lang po ng chlorine po. Yung pong crown ng Panginoon. Doon po tayo tumingin. Kung dati tignan yung coronavirus na yan, opo, sige, real to. Nararanasan ng iba. Marami na naapektuhan at tayo po ay nakikidamay po sa lahat po ng naapektuhan nito. Pero ang Diyos lamang po nakakaalam. Kanya nga po sa mga ganitong sitwasyon, sa ganitong mga krisis na wala pong control ang kahit na sino at kahit na ano. Pero ang Panginoon po lamang ang nag-iisa na kaya niyang tapusin o ipagpatuloy. Depende po sa ating magiging response sa Kanya. Kanya pong sinasabi sa 2 Corinthians chapter 7 verse 14, kung tayo raw ng mga tao, lahat tayo ay magpapakumbaba sa Kanyang harapan at magsisisi sa ating mga kasalanan, ginagawa, gagawin pa at nagawa na.
tatalikuran daw natin o talikuran natin ang ating mga ginagawa na hindi karapat-dapat at hindi naayon sa paningin ng Panginoon. Ano po ang kanyang gagawin? Kanya raw po tayong patatawarin. At ang sakit o ang nangyayaring ito sa ating buong mundo ay kanyang papawiin. Sana po naiintindihan natin ang ibig sabihin nito. Kahit sa papaanong paraan ay meron po tayong naunawaan ng ibig kong sabihin ng Panginoon sa kanyang talata na ito, sa kanyang salita na ito, ay tayo po ay magsisi sa ating mga kasalanan at ating talikuran. Huwag na natin itong gawin, iwaksi natin. Let us stop this sinning. At tayo ay magbalik loob sa Panginoon. Tanggapin natin siya sa buhay natin as our Lord and personal Savior, Jesus Christ. Tinuturo po niya sa atin na tayo daw po ay magkaroon ng pagmamahal sa isa't isa, magkaroon ng malasakit sa isa't isa. Kaya po dito sa Galatians chapter 6 verse 2, sabi po niya ay magtulungan kayo sa isa't isa. Sabi po niya, magtulungan kayo sa pagdadala ng pasanin. At sa ganitong kaparaanan ay nakatutupad tayo sa kanyang utos. Huwag nating tiisin ang mga tao kung meron dito ibibigay. Malaking bagay po ito eh. Hindi naman po kailangan magkaroon po tayo ng maraming pera o maraming mga bagay upang makapag-share po tayo. Alam niyo po kung talagang walang-wala. Even our time, pwede nating ibigay sa kanila kahit sandaling oras lang. Just to give them encouragement upang bigyan sila ng mga salita ng makapagpapakalma sa kanila, makapagbibigay ng pag-asa. Kaya po meron nga po tayong ganitong gawain at sinishare ko po sa atin, sa inyo, at nawa ay ma-share din po ito sa mga kaibigan ninyo o sa mga kakilala at sa mga mahal sa buhay. Ang salita po ng pag-ibig at pag-asa na nagmumula po sa Panginoon na nandito po sa ating Biblia. Wala pong religion na pinag-uusapan dito. Wala po tayong inaatake. Wala po tayo ditong tinataas. Ang binabanggit ko lamang po madalas ay ang pangalan ng ating Panginoon Jesucristo. Alam po natin na kapag inilagay ng Diyos sa buhay natin ang mga taong may pangangailangan, kung meron tayong kakilala na lumapit sa atin o dumaig sa atin, or kahit na nabalitaan lang natin na hirap na po sa buhay at halos mawala na po ng pag-asa. Di ba natin naiisip na bakit ko kaya nalaman? Bakit nakarating sa akin ang balita na ganun na ang nangyayari sa buhay niya? Ano po ang ano natin doon? Ano po ang ating interpretasyon po? Alam niyo po, alam ng Panginoon kung ano pangailangan natin. Alam na alam po niya ang lahat ng ating iniisip, pinaproblema. Bakit ka umiiyak? Bakit nahihirapan ka? Bakit nag-aalala ka? Alam ito ng Panginoon at ang bawat luha na pumapatak sa ating mga mata. Ito po ay alam niya. Nakikita po niya ito. Alam niya kung ano ang kailangan ng mga tao na nangangailangan. At pinarating niya sa iyo kung ano yung kailangan ng iyong kapwa. Nalaman mo ito. Alam po natin na alam niyo ba na walang aksidente sa Panginoon? Ang lahat ng bagay ay kanyang pinaplano. Wala yung, sakto. Tiyempo. Kaling mo naman tiyempo. O kaya yung mga sinasabi na
Nagkataon naman na ganito nangyari. Nagkataon naman. It so happened na, alam niyo po, yun ay yung katagang mga ginagamit natin tayo mga tao. Pero kung tayo po ay tunay po talaga tayo na tayo ay nakapagbabasa ng Biblia, ay unti-unti natin malalaman kung ano po yung mga karakter ng ating Panginoon. At makakarelate po tayo. Dahil sinasabi po ng Biblia na sa Diyos ay walang nagkataon o aksidente lang na nangyari. Ang lahat po ay nasa plano ng Panginoon. O kapag may nangangailangan biglang dumating sa iyo, agad kang lumapit sa ating Panginoon Jesus at sabihin mong, Lord, may dahilan po ba kaya nilagay mo sa akin ang burden na ito? Bakit ako nababurden sa tao na to? Kahit nga hindi siya lumalapit sa akin, parang nababalisa ako. Naaawa ako sa kanya. Parang inilalagay mo sa puso ko, ano ba ang pwede kong maitulong? Wala man ako malaking pinansyal. Kahit maliit. O kaya, ano bang meron ako dyan na pwede kong ipahatid? O kaya tawagan ko kaya siya? I-text ko kaya siya? Alam niyo po, ang lahat ng yun ay tama. Kahit anong po doon ang inyong naisip. Dahil lahat po iyon, kapag ang taong nangangailangan ay mayroong nakausap man lang na isang taong nagbigay sa kanya ng pagpapahalaga, alam niyo po, napakalaki pong tulong ito sa taong nangangailangan. O, ang sabi po dito, may dahilan ang bawat bagay bakit nangyayari. Hindi ko pwede nagkataon. Maring sinasabi ng Panginoon sa atin na, anong gagawin mo? Anong gagawin mo ngayon na nalaman mo? Inilagay ko sa isipan mo ang taong ito. Ano ngayon ang gagawin mo? So, ano ba ang ibig, ano ba Lord ang ibig mong gawin ko? Bigyan po ako ng wisdom. Bigyan mo sa aking puso ng dapat kong gawin upang ako po ay makatulong sa Kanya kahit nasa anong kaparaanan. Tulong mo po ako, Lord. Ang pagkakilala sa isang pangangailangan sa buhay ng isang tao ang isa sa pinakamagandang paanyaya mula sa Diyos na maaari mong maranasan. Sabi po dito, ganon. At sabi po rito, napakadaling mabigo sa mga problema ng ibang tao. Maaari kang madaig ng problema kapag nakita mo na ang sunod-sunod na pangangailangan. Alam niyo po, ang mga tao may problema o problemado sa buhay. Nagkakaroon po sila ng parang negative na kaisipan na parang sinasabi nila, sinisisi pa nila minsan ang Diyos na bakit nangyari sa amin to? Bakit nangyari to? Alam niyo po, yun po ang mga katagang na lumalabas sa bibig, sa salita ng mga tao at tinatamaan o inaatake ng sobrang depresyon. Sobrang depression po yun. Na nagdidilim kanilang paningin. Wala na silang makikita, kundi puro negative. Kaya po tayo po yung gagamitin ng Panginoon. At pag nalaman natin na merong mga ganitong mga sitwasyon sa buhay ng ibang tao, maiisip po natin na, mapalit na pala ako dahil hindi ko naranasan yung ganun. At hindi naman po siya sinasabi na, bakit siya nagkaganon. Alam nga po natin na meron po, ang Panginoon po, meron plano sa buhay natin, sa bawat isa atin. Kanya-kanya po tayo ng dalahin sa buhay. Kung iyon po ibinigay sa kanyang pagsubok, at iba naman na pagsubok na ibinigay sa iyo, sa kanya, yun po ay, hindi na po natin yung sakop. Yun po ay sa Panginoon. Ang dapat lamang po natin sakupin ay ano ang ating pagtugon, anong ating magagawa. O
nalaman natin na may karamdaman at hirap na hirap siya sa kanyang pakiramdam at ang kanyang pamilya ay ah, lubhang nahihirapan din sa gastusin o sa pag-aasikaso. Isipin natin na ano kaya kung sa akin ang nangyari, baka hindi ko kayanin. Pero hindi po ganun, hindi po dapat lumalabas sa ating bibig yun. Ang dapat na lamang pong gawin natin, tayo po ay manalangin para sa tao na yun at sa pamilya niya. At kung ano po yung pwede natin magawa. Pero ngayon po sa panahon ngayon, wala nga pong face-to-face at walang dalaw. Pero meron po tayong cellphone, meron po tayong Facebook po, sa call, messenger call, meron po tayong pagkakataon na makatawag, mga musta po. Napakarami pong kaparaanan at mag-send tayo ng mga Bible verses na naayon po sa kanyang sitwasyon, makapagbibigay po ng pag-asa at kalakasan. Naniwala po tayo ang salita ng Panginoon ay buhay, lalong-lalo na sa panahon ng ating pangangailangan. Nangungusap po ang Panginoon sa bawat isa sa atin po. Kung minsan may mga tao na nadadaig sila ng mga problema na parang, Lord, ayoko na talaga. Yung parang lugmok na talaga sila, lugmok na sila. At wala nang lumalabas sa kanilang mga salita kundi, Lord, bakit naman ako pa? Panginoon, dadasal naman ako. Lord, alam mo naman na malilit pa mga anak ko. Lord, alam mo naman, wala akong asawa. Lord, alam mo naman ako lang inaasahan ng Panginoon. Ang dami nating Lord, kailangan. Pero alam niyo po, bago pa natin umukha ang ating mga bibig, ay alam na ng Panginoon. Alam na niya ang sasabihin natin. Alam na niya ang ating mga pangangailangan. Pero sabi niyo, alam pala niya eh. Ba't kailang magsalita pa tayo? Alam niyo po, pag yun ang naging katwiran natin, lumalabas po na parang rebelde tayo. Parang tayo pa yung parang, kumbaga ay parang, ay, pa-VIP naman si Ateng, si Kuya. Hindi po eh, kasi tayo po yung nangangailangan. No? So, ipakita po natin sa Panginoon ang ating pagpapakumbaba, ang ating pag-submit in prayer. Tayo po ay magpakumbaba. At tayo ay huwag makalimutin magpasalamat. Dahil sa mga pagsubok na ibinibigay na ito ng Panginoon sa atin, ay siya din naman ang magbibigay na kaparaanan upang malagpasan natin ang pagsubok na ito. Wala pong pagsubok na hindi kinakaya ng tao kung kasama niya ang Diyos. Pero kapag hindi mo kasama ang Diyos, wala kayo sa Panginoon, ay tapos ang buhay. Kaya po marami mga nagsusuicide, marami pong nag-aamok, nadadamay ng ibang mga tao. Yung pong mga ganun ay nawala na po sila sa kaliwanagan ng pag-iisip. Alam naman natin na meron tayong kalaban at ating kalaban ay ang kadiliman. Ang kalaban natin ay ang gawa ng masasama. Alam po natin kung sino yun. O, si Taningning po yun. Kaya po hayaan siya makasingit. Kapag po tayo nakakaranasan ng mga kabigatan sa buhay, agad-agad po tayong pumikit at ating tawagin ang pangalan ng ating Panginoon Jesus, at hindi po niya tayo pababayaan, hindi niya tayo iiwanan, huwag lang po tayong maiinip. Alam niyo po, si Tanim po, ang gusto po niya lagi tayo nagmamadali, ang gusto niya lagi tayo iinip, para pag nainip tayo at nagmadali tayo, magkakamali tayo ng desisyon. Kapag tayo nainip, hindi natin naantay yung tama at timing na pag-asa na po natin inaati sa Panginoon. Baka shortcut na rin natin ang ating mga buhay, which is very, very wrong, mali po. Sa Panginoon ay marami tayong makukuhang kalakasan at pag-asa. God's mercy is new every morning. Kapag naitulog mo yan, pagising mo sa umaga, meron na naman ikaw bagong pag-asa
makakaraos ang isang buong araw, buong maghapon, magdamag. Narausan mo to. Ito ay sa pulong ng Panginoon na hindi mo namamalayan. Binabantayan ka ng Diyos. Bawat umaga sa pagdilat ng mga mata, pasalamatan ang ating Panginoon sa hininga ng buhay. Amen po. At ganun din sa ating kapwa, i-share po natin ang ating mga nararanasan na pag-ibig ng Diyos, pag-asa mula sa ating Diyos, kalakasan mula sa ating Diyos. Ang sabi niya sa Galatia, chapter 6, verse 2, magtulungan kayo sa isa't isa, magtulungan kayo sa pagdadala ng pasanin, at sa pamamagitan nito, ikaw ay nakasunod na sa gusto ng Panginoon na tayo ay magmahalan at magdamayan sa isa't isa. Unity po. Unity ang gusto ng Panginoon, pagkakaisa. Amen po. Huwag po yung para tayong walang pakialam. Okay na ako kasi marami kami. Isang sakong bigas pa kami dito, may grocery. May laman naman ang rep. Nakapong problema dito, hayaan na lang natin magkagulo yung mga tao sa labas. Ha? Si ganun ba? Merong problema? Wala daw silang makain? Mala na lang sila. Kanya-kanya tayo ngayong ligtas. Nakagawa nga tayo ng paraan. Hindi gumawa ng paraan sila. Alam niyo po, pagka ganun attitude natin, hindi po tayo makatao. Hindi po tayo marunong dumamay. Kaya alam niyo po, patuloy po tayong manalangin na marami pang hikoy ng Panginoon na mga puso upang mga puso marunong dumamay. Because in doing so, nagiging masunurin po tayo o nakakasunod po tayo sa utos ng Panginoon. Love one another as I have loved you. Sabi ng Panginoon. Hindi po ba? Kaya po, tuloy po natin, ang sabi po dito, kapag daw po tayo nagkaroon ng problema at talagpasan natin ang ating problema, pagkatapos, mga ilang panahon, nagka-problema na naman. May iba na namang episode ng problema dumating sa buhay natin. Ang sabi po dito ay, huwag natin tignan ito as a big problem. Dapat nasasanay na po tayo. Alam niyo po, sa mundong ito, hindi mauubos ang problema. Sino ba pang walang problema? Pwede yung walang buhay. Pag wala ka ng buhay, wala ka rin problema. Ang problema lang na nawalan ng buhay na ito, alam ba niya kung siya pupunta? Dapat po lahat na nakakatanggap na sa Panginoon as our Lord and Savior, Jesus Christ. Assurance po kasi ito ng ating eternal security forever. Ito po yung mahalaga Yung pong ginagawa natin lahat sa libutan na ito, ang buhay po natin sa mundo ito ay all temporary lang. Temporary lang po ito. Di po ba? May mga gumagraduate na sa buhay. Matanda, babae, lalaki, bata, wala pong pinipili anytime. Kaya nga po yung sinasabing security, secured, o assurance, ito po yung mahalaga Ito po yung mahalaga. Di po ba? Na alam natin, sabi nga po ay Apostol Pablo, to live is to prize, to die is gain. Sabi po ni Apostol Pablo, ang mabuhay ay para kay Kristo. At ang mamatay ay kapakinabangan. Ayun po. Ba't niya sinabi ito? It's because sa mabuhay man o mamatay siya, alam niya siya ay nasa Panginoon. Ito po yung essence ng salvation. Dito pa lang po sa mundong ibabaw na to, dapat po tanggapin natin si Jesus bilang ating Panginoon at sariling tagapagligtas. Sumunod tayo sa kanyang mga utos, katulad po ng ating pinag-uusapan ngayon. At tayo magmahalan at magtulungan sa isa't isa. Tayo po ay magbasa ng Biblia. Tayo po ay lagi manalangin upang makipag-usap sa Panginoon. Tayo po ay makinig ng mga mensahe.
Kahit po walang face-to-face ngayon, wala pong yung mga gathering, alam mo po, kaya nga po ngayon, binigyan ng Panginoon ang mga wisdom po sa mga Kristiyano na magkaroon po ng fellowship o ang tawag dito, virtual po, yung sa Zoom, sa Messenger, nagla-live na po. Ito po yung mga kaparaanan eh. Kaya wala po tayong maidadahilan na, kasi wala ng church ngayon, kung nakakausap si pastor, meron po tayong live stream kapag po Sunday po. Kasi ibang mga araw, mapapansin po natin na meron pong mga nagkakaroon po sila ng fellowship po online. So, marami po kaparaanan ng Panginoon. Depende po yun sa atin kung paano tayo magka-respond po dito. Tuloy po natin. Manalangin daw po tayo. Manalangin daw po tayo na kapag meron po tayong nalaman o nabalitaan na may pamilya na nahihirapan, kahit po natin hindi kaano-ano, kunwari, titinda sa atin ng dumada sa harap ng bahay, pandesal, tinapay, isda, ganun. O kaya yung mga kamukha sa atin ng basura. Siguro po hindi mabigat sa atin ang dumang po tayo ng 2 dilata, noodles, o at kaunting bigas. Bawas po natin sa ating stock at ating iabot. Alam niyo po, mararamdaman ng mga taong ganito, sobrang ligaya. At ito na po yung pagkakataon, magpasalamat sila sa atin at sabihin natin na, ops, magpasalamat ka sa Diyos. Kasi ang Diyos ang nagbigay sa inyo. Si Lord ang iyong pasalamatan. At pagkakataon na po ito upang ating ma-share ang gospel. Huwag po natin baliwalain ang bawat pagkakataon. Samantalahin po natin. Malapit na po ang pagbabalik ng ating Panginoong Jesus. Amen? Very, very soon. Kaya po, huwag nating hayaan ang bawat araw nakatenga lang po tayo. Huwag nating hayaan na dumadaan ang 24 hours na tayo ay Facebook. Wala naman pong masama, wala pong bawal. Pero, samahan po natin ito ng pagdamay sa iba. Sa pamamagitan din naman ng Facebook, kakita rin po tayo doon ng mga nakapost ang nangangailangan. Makita natin ating mga kaibigan, kung ano sitwasyon nila, kakilala. Ginagamit din naman po ito. Kaya po depende po ito kung paano mo ginagamit ang mga gadget na ito. Ako, hindi naman siguro masabi, pag wal lang. No? Meron din pong magandang pakinabang ito. Gamitin po natin ang lahat ng bagay, resources na ating ginagamit araw-araw upang tayo po ay makaabot ng mga taong nangangailangan. Hindi naman kailangan maging mayaman ka, hindi naman kailangan na maging marami kang meron, pero yung pong damdamin mo, kapag po ito ay tinatch ng Panginoon, huwag na po tayo magdalawang isip. Even just by praying for that person, huwag naman po palaging prayer kung may iabot naman po tayo. Naniniwala ako na marami po sa atin na meron dalisay na puso. Ayan, alam niyo po sa mga vlogs po, no, sa mga videos po na padala ko na po, alam niyo, lagi po umaawit kasi yun po yung laman ng puso ko, umaawit ako sa Panginoon. Nabanggit ko po ngayon na marami, I'm sure na marami po sa ating meron dalisay na puso. Alam niyo po yung pure heart, ito yung natin Panginoon sa atin pusong dalisay. Okay po, kapiraso lang po. Pusong dalisay ang aking nais, nalikhain mo Diyos para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais, nalikhain mo Diyos para sa akin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal,
Isang pusong sa'yo, walang alinlangan. Isang pusong itinitibok na ika'y parangalan. Handog kong pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Amen. Alam niyo po ang sinasabi po ng awit na ito, isang pusong tapat ang sa'yo'y nagmamahal. Alam niyo po, hilingin po natin sa Panginoon na tayo po ay magkaroon ng pusong dalisay. Alam ko po na tayo ngayon ay nabubuhay sa uncertainties, tayo ay nabubuhay din sa kung tayo po ay magpo-focus kung ano yung nangyayari sa kapaligiran o yung realidad na nangyayari po sa paligid natin ngayon sa buong mundo. Ang lahat po ay walang kasiguraduhan. Everything, uncertainties po lahat nito. Pero, alam mo, merong certain may tiyak, may kasiguraduhan kung tayo ay magfo-focus sa ating Panginoong Diyos. Wala nang iba. Meron pa ba? Kahit may pera ka, kahit may business ka, sa panahon ngayon, wala pong value. Okay, may pamilya tayo, layo-layo tayo. Kaya mapapalad po yung mga pamilya na magkakasama. Sa Panginoon po, wala pong problema. Sa Panginoon po, wala pong mahirap gawin ang Diyos para sa akin. May family na miss ko po. At sa tagal po ng lockdown, tagal po kami nakikita. Pero once in a while, they drop by. Kasi may paraan nga ang Panginoon. Na tayo ingatan kung tayo ay lalabas ng bahay. Sana ay merong sasakyan na maghahatid sa atin. Hindi na po tayo magkukommute dahil yun nga po, delikado. Pero, ang pag-iingat po, ang buong pag-iingat po, total protection comes from the Lord. Pero tayo sa mga sarili natin, meron po tayong dapat sariling kusang pag-iingat. Ingatan natin ating mga sarili. Huwag natin i-dare si Lord, Lord, lalabas ako. Alam ko, protektahan mo ako. Amen. Totoo po yun. Poprotektahan tayo ng Panginoon. But, you must also protect yourself. Huwag natin subukan ang Diyos. Huwag natin siyang biruin. Amen po? Pinapaalala po sa akin minsan paano mensahe na ito na tayo po ay maging patuloy sa ating kapwa. Dahil naranasan din naman natin once in our lifetime or kailang beses din naman tayo minamayan ang ibang tao. Maring ka mag-anak, kaibigan, kakilala, ka-churchmate. Pero meron pong ginamit ang Panginoon para sa atin. Kalalahanin po natin ito. At anuman ang hirap ng buhay, anuman ang problema dumating sa atin, narito pa rin po tayo, buhay pa rin tayo. Bakit? Dahil ang Panginoon ang nagbibigay ng buhay sa atin. God gives and take away. Kaya tayo lang, kaya sa Panginoon lang talaga tayo dapat na umasa at ating sundin ang kanyang utos na tayo doon ay magmahalan, magpatawaran, unawain ang kahinaan ng bawat isa, tigilan na natin ang mga sigalot sa panahon ngayon. Dapat nagdadamayan na po tayo lahat ngayon. Ang hirap ba? Maaring mahirap, pero wala pong imposible sa Diyos. Alam niyo po ang gusto ng Lord sa atin, yung gustong sumunod, yung pusong may desire, pusong willing, yun lang po. Kasi wala tayong kakayanan, pero gusto nating gawin. Then, God will help us. Then, God will make a way, in a way. We cannot know. Because God is God of order. God is God full of surprises. Masusurpresa na lang tayo. Oops. Oh,
Lord, salamat po. Ikaw ang may gawa nito. Lahat po ng mabubuting bagay ay galing sa Panginoon. Kung mayroong mga bagay na hindi mabuti nangyayari, God allows it. Amen? Tinutulungan ito ng Panginoon. Pero, ang ating titignan, bakit? Bakit nangyari? Dahil meron purpose ang Panginoon sa buhay natin. Kaya nangyayari ito. Uulitin ko po ang 2 Chronicles chapter 7 verse chapter 14 verse 7, kakabaliktad po sa isip ko. Ay ito po yung verse na nagsasabi na mag-repent tayo, magsisi tayo sa ating ginagawang mali, itong mga pag-uugali natin. Baka mamaya pinapalo na tayo ng Panginoon, dahil gusto tayong ituwid. Ako, baka meron tayong dapat isuko sa Kanya na mga ginagawa natin na hindi po kalubod-lukod sa Kanyang paningin. May binabago ang Diyos sa atin. Ito, huwag natin laging sisihin si ganito, si Pedro, si Juan, si Maria. Kasi siya kasi sila kasi naman ganito gobyerno kasi ganito si si ganyan si ganun. Hindi ba natin pwedeng isipin na ako at tinuturuan ng Panginoon, ikaw ang tinuturuan ng Diyos. Yung patience mo, yung love mo, yung understanding mo, yung pagtitiis mo, ang lahat ng ito po ay mayroong ibubunga kung tayo ay susunod sa kalooban ng Panginoon. Amen po. Kaya po ang tanong nga po dito, kung tayo daw po ay isa sa mga pinagpapala ng Diyos, sa mga kung tayo isa sa mga pinagpapala ng Diyos sa mga material na bagay, maaari daw nag-build si Lord ng balon sa buhay natin na gagawin niyang pantugon sa mga pangangailangan ng ibang tao. Ano po ba yung balon, yung well? Di po ba ito po ay hindi na uubusan ng tubig? Ganda no? Balon ng buhay. Ibig sabihin parang at sumalok ng tubig, hindi po ito nauubos. But you only have to what? Gagalaw ka lang. Meron kang gagawin na dapat ay pupunta ka doon, sasalo ka, tutungo ka, hihilahin mo pataas. So, ganun din po sa atin yun. We have to move, we have to pray, we have to trust the Lord. Huwag tayo huwag nangalang yung, Lord, ikaw na, ano ngayon, wala na akong pera, wala na akong trabaho, wala na akong ganito, ganyan, o di ikaw na. O kaya naman, huwag natin gawin sa Panginoon yun po. Kasi, ang alam ko, kwento lang yun kwento ng mga bata, yung si Juan Tamad na nakangangalang. Pero may moral lesson naman po doon po sa kwento na yun ni Juan Tamad. Pero, pinag-uusapan po natin is yung buhay natin sa ngayon po, na kung ikaw ay pinagpapala sa material na bagay, maaaring nagtatag ang Panginoon ng isang balon sa buhay mo. At hayaan mo na may makasalok na ibang tao. O ikaw mismo, sumalo ka at ibigay mo, iabot mo sa taong mga walang painom. No? O wala silang pagkain. O, kaya po, maaring ito ay paging pantugon ng Panginoon sa pangailangan ng ibang mga tao. Ang tanong po dito ay, pinagkalooban ka ba ng Panginoon ng balon sa buhay mo? Maganda po yung tanong na ito, no? Alam niyo po, magagawa lang po natin ang lahat ng ito kung tayo ay malaya na. Kung tayo ay malaya na sa kasalanan, kung tayo ay malaya na sa nakaraan, kung tayo ay malaya na sa ating pagkakabihag sa atin ng mundong ito na puno ng paghihirap at kasalanan. O, makakalaya lang po tayo kung tayo po itatanggap sa ating Panginoong Jesus. Unang-una po yan, na tayo muna ay tumanggap sa ating Panginoong Jesus bilang ating Panginoon at sariling tagapagligtas. At doon po natin mararanasan ang kapayapaan ng isip, mararanasan ang pag-ibig ng Diyos na mahal tayo ng Panginoon, at tayo ay makasusunod na sa Kanyang kalooban. At kapag ito po ay nangyayari na sa buhay natin, at tayo po ay
merong kinikilalang ating Diyos, tagapagligtas, ating Panginoon na si Jesus, doon po magsisimula na tayo po ay magkakaroon ng pusong nagmamahal sa ating kapwa, malasakit, at tayo po yung kinakausap ng Panginoon dito sa Galatia chapter 6 verse 2 na ang sabi po na magtulungan kayo sa pagdadala ng pasanin ng bawat isa, at sa ganito kaparaanan tayo ay makasusunod sa utos ng Diyos. Ang 10 utos po, ang 10 utos ng Diyos ay nakompress na po sa 2 utos na lamang. Pero ang 10 utos po na ito ay napapaloob na po sa 2 mahahalaga at pinakamahalagang utos. Ang una po, ibigin mo ang Panginoong Diyos ng buong puso, isip at buong lakas mo. At ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa tulad ng iyong sarili. Amen? Kaya dito po pumapasok ang Galatia chapter 6 verse 2 na magtulungan kayo sa isa't isa, magdala ng pasanin sa isa't isa upang kayo ay makasunod sa utos ng Panginoon na mahalin mo ang iyong kapwa tulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Maaring kapatid, kaibigan, sino ka man na nakapakinig ng mensahe ng Panginoon sa oras na ito, ikaw ay kinakausap ng Panginoon na sana maramdaman mo ang pangailangan ng iyong kapwa. Ikaw ba ay mayroong balon na itinatag ng Panginoon sa buhay mo? Maaari bang ito ay iyong share? Maaari ka bang mag-anyaya sa kapwa mo, sa ibang tao na sumalok sa balon na ito? O ikaw mismo ang sumalok at abot mo ang pwede mong iabot upang pangtawid, tutol, uhaw sa mga taong nangangailangan at wala pa balon ng buhay. Ito ang buhay ng gusto ng Panginoon. Ang tayo ay nagmamahal sa ating kapwa. Ang balon ay maraming tubig. At ang tubig na ito ay living water. Nakapananawid ng gutom, uhaw, problema. Ito po ay simbolo. Ang living water po ay simbolo ni Jesus Christ. Kung tayo po ay mga Kristiyano na at tayo inakatanggap na sa Panginoon, panigurado meron na tayong balon ng buhay na espiritual. The living water, ito po si Jesus. I-share po natin. Ito po ang purpose ng aking ministry. Ang i-share po natin ang salita ng Panginoon. Hindi ko po ginusto nang mapunta ako sa YouTube. Ito po yung testimony ko po ito sa mga kaibigan ko. Hindi ko po pinangarap. Isa pong sabi ko po, aksidente lang. Pero hindi po ba alam natin na walang aksidente sa Panginoon. Ang lahat ay kanyang pinaplano. Kaya po, buong tiyaga at buong puso kong ginagawa ito. Anumang oras na aking gagawin ito para po marami pong maabot ang gustong imensahe ng Panginoon sa ating lahat. Ako man po ay nakikinig. Ako po ay tagapagsalita. Ako po ay nakikinig din sa mga salita ng Panginoon dahil hindi po ito ini-edit. Once po nabuksan ko na po ito, pagsimula na po ako mag-record, wala na po itong edit. Wala na po itong uulitin. Wala na po itong ganun. Ang nasabi ko po ay nasabi ko na. Dahil hindi po ito galing sa akin. Ito po ay galing sa Panginoon. Kaya po napapansin niya, minsan nagbabakal yung salita ko. Minsan nabubulol ako. Yun po, may mga corrections po to make. Pero po, alam ko pong ito po ay pure po na salita lamang po ng Panginoon ang pinaghuhutan ko nito. I just surrender myself and offer myself as a channel
instrumento lang po ako. Kaya po sa mga iba na hindi ko po kakilala, hindi po nila ako kilala, ito po yung aking goal na makarating po sa kanila. I-share po natin ito sa ating mga kakilala, kamag-anak, kaibigan, kapitbahay, kahit na po hindi nila panoorin, pakinggan na lang po nila, pakinggan lang po natin ito. Bawat salita na binabanggit po dito ay galing po ito sa Biblia. Kaya huwag po tayong magtaka bakit po ang mga sinasabi ko dito ay about kay Lord, kasi nga po ito po ay galing sa Biblia po. Ang Biblia po ay salita ng Panginoon. Ito po ang nagiging ating pong sandata. Ito po ang aking Bible po. So, sa punto po ito, ako po ay papasalamat po. Huwag po natin kalilimutan na tayo po ay magtulungan sa isa't isa, lalo na po sa panahon ngayon ng krisis po. Ipag-pray po natin ang lahat ng mga taong maiisip natin, kinalaman natin o hindi, buong mundo, kalahin man natin o hindi, buong mundo, tayo po humingi ng tawad sa Panginoon. Tayo pong lahat ay araw-araw humingi ng tawad sa Panginoon hanggat tayo ay narito sa mundo makasalanan. Mabait po ang Panginoon, mabuti po siya. So, ayun po, hanggang dun lang po ang ating munang pinag-usapan, at ang iiwanan ko pong salita o katanungan na ating pagmumulay-mulayan po ay magtulungan tayo sa isa't isa, magpasanin tayo upang gumaan po ang bigat, at tayo po ay magtiwala sa Panginoon. Focus lang tayo sa Kanya. Po, kapag may nababalitaan kayong mga negative, huwag natin masyadong pansinin. Ang lagi natin isipin, God is good all the time. And all the time, God is good. Kaibigan, kasama, kapatid, meron ka bang balon sa buhay mo? Yun po ang katanungan iiwanan. Maraming salamat po. Ito po muli ang inyong kapatid. At bago po tayo magtapos, tayo po ay manalangin muna. Aming Ama sa langit, marami pong salamat sa umaga na ito. Salamat Panginoon sa binigay mo sa aming mga salita sa Galatia 6:2 na amin po na pagbulay-bulayan na kami po ay dapat na sumunod Panginoon sa iyong utos, na kami po ay magtulungan at magkaroon ng pagdadamaya sa isa't isa. Gamitin po ang bawat isa sa amin upang maging pagpapala po sa bawat isa. Dalangin po namin Panginoon na buksan mo ang aming mga puso at kami po ay matuto Panginoon na tumamay sa pangailangan ng iba. At alam namin Panginoon, kung kami naman po ang wala, alam po namin na gagamit ka rin ng ibang tao upang kami sa amin po ay mayroon ding tumulong. Ang lahat po ng bagay ay napaglalakit-lakit, Panginoon, sa mga anak mo na iyong tinawag dahil sa iyong dakilang layunin na kami ay magmahalan sa isa't isa. I pray Lord sa mga tao po sa kasalukuyang sitwasyon ngayon, dalangin ko po sila Panginoon na nawa Panginoon ay mairaos sila ang kanilang bawat araw Panginoon sa kanilang buhay, at higit sa lahat ang makilala kanila sa kanilang buhay bilang kanilang Panginoong Jesus at sariling tagapagligtas. Dalangin ko po para sa aking mga kapatiran na tayo po ay magbigay at mag-share ng ating mga balon ng buhay na ibigay ng Panginoon sa atin upang ito ay ating ma-share sa ibang mga nangangailangan. Maraming salamat po Panginoon sa umaga na ito. Lord, kayo pong bahala sa amin na mag-ingat at palagi po kami babantayan Panginoon, at alam po namin Lord na isang araw kami po ay gigising na ang lahat ay nasa normal na Panginoon. Samahan mo kami sa araw-araw
lalo na po ang mga bata, ang mga matatanda, pagkaligin po ang mga may sakit. Panginoon, nawa po ay magbalik na po sa normal at magkaroon po ng mga dating na mga trabaho, ang mga wala ng trabaho, at ang may mga negosyo po ay magsipag-balik na po ang siglan ng kanilang mga negosyo. Higit sa lahat, we pray, Lord, na ang bawat isa na nakapakinig ngayon, Lord, ay mapagbulay-bulayan nila ang mensahe na ito, at kaming lahat po ay palaging lumapit sa iyo, magpakumbaba, humingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan at tanggapin sa puso namin bilang aming Panginoong Diyos tagapagligtas. Maraming salamat po. Hallelujah. Maraming salamat po. Purihin ka. Sa iyo po namin ibinabalik ang lahat ng karangalan at ang aming tunay na pagsamba. Dahil sa pangalan mo lamang, Jesus, na aming Panginoong Diyos at tagapagligtas. Amen and amen. Maraming salamat sa panonood, sa pakikinig, at sana po i-share po ninyo ito sa lahat ng inyong maaabot o makakilala, kaibigan, kamag-anak. Share po sa ninyo ang video na ito. Please like and share. And kung kayo po magsasubscribe po, salamat po, dahil pag nag-subscribe po tayo, ang lahat po ng mga susunod pa mga videos, messages ay ito po inyong mapapanood nyo, at matik na po napapasok sa inyong notifications. So maraming salamat po. God bless us all. To God be all the glory. See you next time.